Karamihan kasi ng magulang dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga nanay, feeling nila kapag Inglesera at Inglesero yung mga anak nila, medyo nakakataas-taas na sila sa lipunan. Yung tipong feeling nila mga nasa Forbes na sila nakatira, mga upper Alabang, Makati, yung mga ganong eksena. Like, yung feeling nila syala-syala na sila. Like, Mommy, I'm gonna go to the mall, I'm gonna buy this, let's eat this and like that. Diba? Kaso nga lang, kapag yung nanay na yung sumagot, hindi na maintindihan. Bako-bako kasi mismo English nung nanay is hindi rin naman straight. To the point na hindi niya na ma-convey, hindi niya na ma-express yung sarili niya kasi siya mismo bilang nanay is nahihirapan magsalita. Kita mo, hindi niya tinuruan yung anak niya ng Tagalog. I think Inglesera yung anak niya, di ba? Tapos siya sa sarili niya bilang magulang is nahihirapan siyang i-express, nahihirapan siyang i-translate yung mga bagay-bagay from Tagalog to English, di ba? Isipin mo na lang kung pagsasabihan mo yung anak mo kasi may nagawang pagkakamali yung anak mo, kailangan mo siyang pagsabihan, kailangan mong itama yung mga eksena ng bata na ginawa sa school. Tingin mo ba, kung ganin yung way ng pagsasalita mo, like barok-barok, ganon, tingin mo ba, maintindihan ng anak mo yan, di ba? Like, nasa ng efficiency. Paano mo mapapalaki ng maayos yung anak mo kung kayo mismong dalawa na nga lang is hindi pa kayo nagkakaintindihan? Di ba? Napakawalang sense na mga ganyan. English, communication yan. Parang Tagalog lang, di ba? So, ginawa yung English na yan para convey, di ba? Para na-express mo yung gusto mong sabihin, masabi mo yung gusto mong sabihin. Bakit mo naman tuturuan yung anak mo ng isang lengguwahe na ikaw mismo sa sarili mo is hindi mo kayang bigkasin? Di ba? Like, hindi mo kayang salitain. Tuturuan mo ba yung anak mong mag-Mandarin? Tuturuan mo ba yung anak mong mag-French? Or kung ano namang lengguwahe dyan? Kung ikaw bilang nanay is hindi mo kayang salitain yon. Para saan? Pang sa social climb, pang ka-cloud chase, ganon. Para pag narinig ng ibang mga nanay sa eskwelahan, kapag pumunta kayo sa school, sa mall, or sa mga public places na feeling mo, iisipin ng mga tao na, hala, ang galing-galing naman niya mag-English. Bakit yung anak niya Englishera, kinemigan niya, siguro ang yaman-yaman nitong mga to. Siguro nakatira to sa Forbes. Siguro nakatira to sa Ayala, kineme. Like, wala namang masama kung tuturuan mo yung anak mo ng second language, English, French, Arabic, whatever language man yan, di ba? Pero ikaw sana, bilang nanay, kaya mong bigkasin yan. Kaya mong sabihin yan ng fluent. Kasi paano mo nga naman mapapangaralan yung anak mo? Paano mo mapagsasabihan ng mga tamang gawin, ng mga kamalian niya? Paano mo mapapalakihan ng maayos kung hindi kayo nagkakaintindihan? Kasi tinuruan mo ng English, pero ikaw sa sarili mo, yung English mo is bako-bako. At bukod doon, hindi naman lahat ng tao na makakasama ng anak mo, lalong-lalo na yung mga bagets din, mga kasing edad niya, is English spokening. Dito sa Pilipinas, lalong-lalo na kung hindi ka naman ganun kayaman, like middle class ka lang or lower middle class or mahirap kayo, is asahan mo na yung bata is hindi fluent yan sa English.